2013, bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng taong bayan ang nawaldas sa maling paggamit ng pondo. Ngunit higit pa sa iskandalong ito, mas tumatak ang naging tugon ng mamamayan. Isang pagkilos na nag-ukit sa kasaysayan, ang Million People March. Nagsimula ito sa mga ulat ng media tungkol sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Lumabas ang kwento ng mga peking proyekto at organisasyong ginagamit para ilihis ang bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng taong bayan. Ang perang dapat ay para sa mga kalsada, paaralan at ospital ay napunta sa bulsa ng iilan. Sa ilalim ng tinatawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF, bawat kongresista at senador ay may nakalaang pondo para sa kani-kanilang distrito. Subalit lumabas sa mga investigasyon na marami sa mga pondong ito ay inidaan sa mga huwad na proyekto at peking samahan. Sa halip na makinabang ang mamamayan, ang kaban ng bayan ay ginawang personal na negosyo ng ilang nasa kapangyarihan. Sa social media, mabilis kumalat ang impormasyon. Sa bawat post at komento, nag-uumpisa ang pagkadismaya at galit. Isang tanong ang umalingaw-ngaw: hanggang kailan magtitiis ang sambayanan? Mula sa isang simpleng panawagan online, kumalat ang ideya. Isang pagtitipon sa luneta. Walang lider, walang partido, walang kulay, isang sigaw lang: wakasan ang pork barrel. Araw ng mga bayani, Agosto 26, itinakda ang pagkilos. Isang araw para ipakita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan. Dumagsa ang daang libong katao sa luneta. Mga estudyante, manggagawa, profesional, mga reliyosong grupo, pamilya at maging mga artista at personalidad. Ang ilan ay naglakad mula sa malalayong lugar. Ang iba'y nagbiyahe ng magdamag para lang makiisa sa panawagan. Ang paligid ay puno ng sigawan, tugtugan at sabay-sabay na tunog ng mga pito. Nakataas ang mga placard na may mensahe ng galit at pag-asa. May mga pigmas na ginamit bilang simbolo ng katiwalian. Sa damuhan, may mga nakaupo habang naghihintay, ngunit hindi napapagod sa pagtindig para sa bayan. Hindi ito isang rally na pinangunahan ng isang kilalang grupo. Sa halip, ito'y naging tunay na people's movement, isang pagtitipon na nagmula mismo sa taong bayan. Mga taong mula sa iba't ibang sektor na dati magkakahiwalay, ngayon ay nagkakaisa sa iisang panawagan. Sa kabila ng ulan, hindi nag-alisan ang mga tao. Ang iba'y basang-basa ngunit patuloy sa pagsigaw. Ang iba'y nakatayo, ang iba'y nakaupo, ngunit iisa ang damdamin: pag-asa na may pagbabago. Sa harap ng madla, mga artista at aktivista ang nakisigaw, hindi bilang celebrity kundi bilang kapwa mamamayan. May mga kilalang personalidad na nagsalita, hindi para magpasikat kundi iparinig ang boses ng karaniwang tao. Napilitan ang pamahalaan na kumilos. May mga pahayag ng reforma, may mga pangakong pagbabago, ngunit hindi ito tinanggap ng lahat bilang sapat. Para sa marami, ang tunay na hustisya ay makakamit lamang kung tuluyang mawawala ang pork barrel system. Hanggang sa Nobyembre taong 2013, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Idiniklarang unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Isang tagumpay na hindi sana makakamit kung hindi nagsama-sama ang bayan. Ngunit higit pa sa desisyon ng korte, mas mahalaga ang aral na iniwan ng pagkilos na ito, na kayang iparinig ng mamamayan ang kanilang tinig at kayang igiit ang kanilang karapatan. Ang Million People March ay naging simbolo ng makabagong pagkilos, isang paalala na sa panahon ng social media, kayang magkaisa ng mamamayan para sa mas malaking layunin. Isang simpleng post ang maaring magbunga ng malawak na kilusan. Hindi ito simpleng protesta, ito'y naging sagisag ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng paniniwala na ang pera ng bayan
ay para sa bayan. Ang Million People March ay hindi lamang alaala ng galit, ito'y paalala ng tapang at pagkakaisa. Isang tanong ang iniwan nito sa bawat Pilipino. Kung nagawa noon, bakit hindi ulit ngayon? Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.